Bakit sa pakiramdam mo ay nahatulan ka kapag ikaw ay nagkasala? Verse. Romans 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kaniyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Mensahe. Bago dumating si Kristo sa ating buhay, nabuhay tayo sa pagkakasala kapag tayo ay nagkasala. Sa kalaunan ay kalimutan lamang ito, magpatuloy at pagkatapos ay muling makita ang ating sarili sa gayon ding sitwasyon. Bakit ganito? Tulad ng sinasabi ng pambungad na banal na kasulatan, ang batas ni Moises ay walang kapangyarihan laban sa gawain ng laman sa loob natin. Sa kaharian ng Espiritu, ang tao ay tunay na patay at walang laman ang maaaring dumating upang mabuhay ang ating mga espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang ipadala ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo sa laman at payagan siyang ipako sa krus, mamatay para sa ating mga kasalanan, at mabuhay muli. Sa kanya at sa pamamagitan niya, maaari tayong mamatay sa laman at buhay sa espiritu. Roma 6:11. Minamahal, sa sandaling sinusunod mo si Kristo at tinalikuran ang iyong mga kasalanan, ipinapadala niya ang banal na espiritu sa loob mo, hindi lamang upang gabayan o aliwin, kangunit puksin ang gawain ng kadiliman sa iyo. 1 John chapter 3 verse 8. At dahil nabubuhay tayo kay Kristo ngayon, naramdaman nating nahatulan ang anumang bagay na hindi sa Kanya. Ito ay ang banal na espiritu na nagdadalamhati mula sa loob tuwing gumawa tayo ng isang bagay na nasa laman. Oo mga minamahal, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili kundi si Kristo Jesus. Nasimula nang tayo ay naipanganak muli at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Nabibilang na tayo sa dakilang espiritu ng Diyos at ang ating katawan ay kanyang templo. Napakalalim ng katotohanan na tayo sa Diyos at ating dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa atin kaysa nasa sanglibutan. 1 John 4:4. Hallelujah! Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa pagsakop sa kapangyarihan ng kasalanan at pagtagumpayan ang mundong ito, upang ako po ay maging buhay sa iyo at patay sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pinagkaloob mong banal na espiritu sa aking buhay upang bigyan po ako ng kapangyarihan laban sa kasalanan at ang mga gawa ng kadiliman. Salamat po sa tagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.